Sa paggawa nga namin ng kung ano-ano sa ilog guys, ay nakapulot kami ng itlog ng wild duck. Guys, nakakuha pa kami dito ng itlog ng wild duck. Ang swerte. Medyo gumanda ang spot na napuntahan namin ngayon. Napakakalmado ng tubig tapos napakaraming isda. So pagkatapos kong bilangin yung mga tapalang ay nag-asikaso naman ako netong mga biwas. Si Utoy kasi kanina pa naghihintay. Gustong gusto na niyang bingwitin yung mga dumadaang isda. Tapos ako naman ay humanap na din ng pwesto. Pero tinusok ko lang sa lupa yung pamingwit ko guys kasi may aasikasuhin pa ako. Kaya ang sabi ko kay Utoy, tawagin na lang ako kapag may kumagat. Bali yung mga nakuha natin tapalang guys ay lulutuin ko na kasi. Habang wala pa tayong isdang nauhuli, eto muna. Buti na lang dito sa pwesto natin ay napakaraming tuyong usiw. Eto yung itsurang kawayan na katawang bagit. Kumuha lang naman ako ng ilang pirasong tuyong katawan. Tapos dito na lang din ako nagbuhay ng apoy sa ibabaw ng anapig. Di pa naman maaabot dito ng tubig kasi low tide pa. Bali gagawin lang naming ihaw etong mga tapalang. Wala kasi kaming dala mga lutuan at pangrikado. Kaya ganitong luto lang talaga yung choice namin. At habang naghihintay, tamang pamingwit lang si Utoy. Para mas mabilis maluto, nilagyan ko na rin ng gatong hanggang sa ibabaw. Magandang gamitin yung ganito guys kasi talagang napaka-apoy. Kaya paniguradong mga ilang minuto lang ay luto na rin yan. Malalaman naman natin agad kung luto na ang tapalang kasi bumubuka. Nagulat nga kami sa mga laman neto kasi talagang napakalalaki. Parang mas lalo tong lumaki nung inihaw. Kaya nung maiahon ko na yung ilang piraso, tinawag ko na si Utoy. Bale, eto na yung first time nakakain siya ng ganito. Mas masarap sana kung may dala tayong toyo at saka kalamansi. Pero dahil wala naman kaya pagtyagaan na natin. Pero ang mas kinagulat namin guys ay napakasarap neto. Nawala na yung kanyang lansa tapos nagkaroon na ng lasa. Gawa na din ng tubig kasi medyo maalat. Naunang maluto yung 7 piraso tapos may natirang 2. Kaya tamang hintay ulit habang namimingwit. Tapos habang nag-iihaw ako dito ay biglang may dinampot si Utoy. Ang buong akala ko nga nung una isang bato lang to. Pero nung oras na hinawakan ko ay itlog pala. Kaya nagtataka rin kami guys kasi hindi natangay ng agos. Pero sa bagay medyo mataas kasi yung pwesto niya kasi nasa ibabaw ng bato. Guys, nakakuha pa kami dito ng itlog ng wild duck. Itlog to ng wild duck panigurado. Wala namang ibang itlog dito na ito eh. Ang swerte. Yung mga sa taas baka meron pa. Puro ano kasi dito guys oh. Ayan oh. Puro mga dahon na to eh. Tsaka mga sariwa. Timbon-timbon pa oh. Ayan oh. Pero dito namin nakita oh. Kanina ko pa ito napapansin. Kala ko ba to? Itlog pala guys oh. Ano kaya ito? Mapipisa pa? Testing ko kayong palimlim sa manok. Pare, kisunog na no? Hindi sunog yan. Dumi lang yan. Kaso nabasahan na to eh. Pero testing ko rin. Uwi ko sa bahay guys. Ang laki ng itlog niya. Parang yung sa binibili 45 days. Ang laki oh. Aray ko, nadulas pa nga ni. Ama! Sakit? Tagal namang maluto na itong dalawa na to. Lilipat kami ng pwesto guys pagkaluto na ito. Mukhang walang ano din eh, nahuhuli. Buti hindi ko ito natapakan. Kanina ko ba ito napapansin dito? Kala ko ba ito? Kaso mukhang matagal na to eh. Testing pa rin natin papisa sa manok. Pagkatapos nga ng ilang minutong paghihintay guys ay eto na nga naluto na yung 2. Kaya kinain na namin to ng mabilisan kasi lilipat kami ng pwesto. Kanina pa kami dito simula nung dumating at wala pa kaming nahuli. Ang balak namin ay mag-a-adjust kami sa bandang baba. Dahil ako may dala ng mga gamit kaya binaybay ko na lang itong gilid ng ilog. Habang si Utoy naman ang bahala dun sa 2 biwas. Nagtitingin-tingin din ako dito sa mga bulihan at baka may pugad ng wild duck. Paniguradong hindi mawawalan yan lalo't kalapit lang to ng kawayanan. Pero ipagpaliban na muna natin yun at nandito na nga kami sa panibago naming spot. Mas malalim to ng 2 beses kumpara dun sa nauna. May malaking punong nakatumba sa gitna to tapos marami ring butas. Kaya 1 at 2 na makakahuli kami dito. Nagkabit din ako ng 2 tinatawag na boya-boya. Yung biwas na tinatali sa plastic bottle. Tapos sinagis ko lang to sa pinakamalalim na parte. Kinabaan ko naman ng nylon para sumagad hanggang ilalim. Pero nahinto ang moment namin dito kasi wala kaming mahuli. Kaya nakapagpasya kami na panibagong lipat na naman ang spot. At binalikan nga namin kung saan kami nakakita ng hito kanina. Ngayon naman ay susubukan natin yung hulihin. Siguro naman ay kumakain din yun ng bulate. Pero mga ilang minuto lang din yung tinagal namin kasi nainip na kami. At sa puntong ito, diretso uwi na kami papunta sa bahay. Nakakalungkot kasi hindi man lang nabawasan yung pain namin. Pagdating ko dito ay nilinis ko lang yung napulot nating itlog. Saktong meron naman tayong nagalimlim na inahing manok. Kinumpara ko nga ang sukat na ito sa normal na itlog. At grabe, napakalaki talaga ng diferensya. Kaya hintayin lang natin tumapisa kung mapipisa pa para malaman natin kung sa wild duck talaga to. Bye-bye! 2 fingers sa akin!